Ikaw ba ay buntis or may balak magbuntis? Hi mga idol, ako po si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Oops! Disclaimer lang, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil napakahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin ang mga iba't ibang pagbabago sa mata ng mga nagdadalang tao. Tara, let's discuss. Sa panahon ng pagbubuntis ay maraming nararanasang pagbabagong hormonal ang mga kababaihan na pwedeng maapektuhan din ang kanilang mga mata. Maaaring magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga paningin dulot ng fluid retention or yung pag-ipon ng tubig sa kanilang mga katawan, pagtaas ng blood volume or yung dami ng dugo, mga iba't ibang pagbabagong hormonal, at iba pang mga pisikal na pagbabago. Bagamat karamihan sa mga pagbabagong ito ay temporary or pansamantala lamang at nahihinto din naman kapag tapos manganak o di kaya pagtapos magpatigil ng pagpapasuso sa bata, ay meron din namang mga kondisyon na nangangailangan ng maingat na monitoring or pagmamasid at mabilis na pagtugon or treatment. Pero ano-ano nga ba ang mga pwedeng pagbabagong ito? Una, pwede maapektuhan ng kanilang mga eyelids or talukap. Isa sa mga pinakakaraniwang pagbabago sa panahon ng pagbubuntis ay ang pagtaas ng kanilang pigmentation or pangingitim ng paligid ng kanilang mata or ng kanilang mga eyelids or talukap. Ito ay dahil sa pagtaas ng hormone na tinatawag na melanin, na siyang responsable sa pagbibigay ng kulay sa ating mga balat. Karaniwan naman, ang melasma ay nagre-resolve naman mga few months after ng panganganak. Sa may cornea naman, ang pagbubuntis ay pwedeng mag-cause ng dry eye syndrome or mabilis na pagtuyo ng mga mata. Ito again ay dahil sa hormonal changes, na kung saan tumataas ang estrogen at progesterone at bumababa naman ang free serum testosterone at dehydroepiandrosterone or DHEA na siyang nakakaapekto sa produksyon ng ating mga luha. Bukod sa mabilis na pagtuyo ng cornea ay pwede rin makaapekto ang pagbubuntis sa corneal sensitivity na pwedeng bumaba at magkaroon ng problema sa mga nagsusuot ng contact lens. Pwede rin maapektuhan ang refraction or grado sa mata ng mga buntis dahil na din sa pagbabago sa kapal at curvature ng kanilang mga cornea. Ito kasi yung mga factors para magkaroon ka ng grado sa mata. Lalo na sa second at third trimester dahil na rin sa fluid retention sa kanilang mga cornea. Kaya hindi pwedeng mag-undergo ng LASIK surgery ang mga buntis, hindi lang dahil sa pabago-bago nilang refraction or grado ng mata at hindi ito stable, pati na din sa dahil mabilis ito magtuyo na pwedeng makaapekto sa healing process ng kanilang mga mata. May video na ako about LASIK na pwedeng yung panoorin. Next na pwedeng maapektuhan ng pagbubuntis ay yung pressure sa loob ng mata na pwedeng mag-cause ng pagbaba ng mga 2 to 3 mm mercury. Importante ang mga pagbabagong ito sa mga buntis na meron ding glaucoma dahil kailangan ma-monitor ito ng maayos. May video na rin ako about glaucoma kung gusto nyong malaman ang sakit na ito. Bukod sa pressure sa loob ng mga mata, ay pwede ring maapektuhan ang kanilang mga blood pressure na pwede namang tumaas at mag-cause ng pre-eclampsia or eclampsia na pwede magkaroon ng komplikasyon sa mata at mag-lead sa paglabo ng paningin, makakita ng itim na parte sa kanilang paningin, pagkasilaw, pagkaduling, at worst, pagkabulag. Pwede kasi magkaroon ng pagbabago sa kanilang retina na kung saan nagkakaroon ng damage sa mga blood vessels nito, pagdurugo, pamamaga or pamamanas nito, at pwede ring mag-lead sa retinal detachment, pati na rin sa pagbabara ng ugat at pamamaga ng optic nerve. May video na ako about retinal detachment, panoorin nyo na lang din. Karamihan naman sa mga pagbabagong ito sa mata, dulot ng mataas na blood pressure, ay reversible at nawawala din naman pagkatapos manganak. Next naman ay pwede rin magkaroon ng sakit na tinatawag na central serous chorioretinopathy na kung saan pwede magkaroon ng pamamaga or pamamanas sa kanilang mga macula na siyang responsable sa kanilang gitnang paningin. Kadalasan ito ay nakikita sa third trimester at nawawala rin naman mga 3 months after manganak kahit walang ginagawang treatment.
Pero pwede pa rin itong bumalik sa susunod nilang pagbubuntis. May video na rin ako about CSR kung curious kayo sa sakit na ito. Next na sakit na pwedeng makuha ay yung tinatawag na Graves' disease. Ito kasi ang pinaka-common na cause ng hyperthyroidism during pregnancy. Pwedeng makaapekto sa mata at mag-cause ng paglabo ng mata, pagluwa or paglabas ng mata, paglag sa pagkurap ng mata, and even pagduling or pagbanlag. Ito naman ay madalas makita during first trimester. May video na rin ako about thyroid eye disease or Graves' disease para sa mas komprehensibong discussion about sa sakit na ito. Next naman ay yung tinatawag na diabetic retinopathy. Napapalala kasi ng pagbubuntis ang sakit na ito. Kaya nire-rekomenda sa mga babaeng may diabetes na buntis at balak magbuntis na magkaroon ng eye examination bago pa mabuntis or di kaya sa kanilang first trimester. Ang follow-up check-up ay nakadepende sa lala kung meron man silang diabetic retinopathy. Pwede rin mapalala ng pagbubuntis ang pagmamanas or edema ng kanilang mga makula dahil sa diabetes. Wala namang pag-aaral na ang gestational diabetes or yung pagkakaroon ng diabetes habang buntis lamang ay pwedeng mag-cause ng diabetic retinopathy. Kaya hindi naman kailangan ng eye check-up ang mga pasyenteng meron nito. May video na rin ako about diabetic retinopathy, panoorin nyo na lang din. Maraming normal at di normal na pwedeng pagbabago sa mata ng mga nagbubuntis na kadalasan naman ay nawawala rin pagkatapos nilang manganak. Kaya importanteng nare-refer ang mga buntis sa mga ophthalmologist para nagkakaroon sila ng baseline examination. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga pwedeng pagbabago sa mata ng mga nagbubuntis. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you in my next video.